Kasing init ng araw ang pagmamahal mo sa lalawigan. Ramdam sa ngiti sa pagnanais na bawat isa'y madinig at masilayan. May puso kang marunong makinig sa hikbi at pagod ng bayang iniibig. At sa tindi ng init at pagsubok, may lilom na handang umalalay. At ang iyong pagsilong ay hindi pagtalikod, kundi paghahanda sa muling pagbangon. Sa lilim tumitibay, sa pagsilong, sumisilang ang tunay na pagsulong. Sa isang ganadong paglilingkod, susungin ang lahat para sa serbisyong tapat. Sa bawat baryo at gilid ng daan, puso ang dalang sagot sa hirap ng bayan. Sa init ng araw at hampas ng ulan, hindi urong, hindi magpapahinga. Kapag ang lingkod ay may paninindigan, ang bawat hakbang para sa masa. Akyat bundok, tawid ilog, para sa bawat pangako. Lakad lupa, kapit bisig, hanggang maramdaman ang pag-asa. Kailangan kasi magpatuloy yung serbisyo ng gobyerno sa tao. Kay Gobernador Gadiano, taas noong bayan. Akyatin ang kabundukan, lalakarin ang kalupaan. Kay Gobernador Gadiano, tapat na paglilingkod sa dulo ng pagod at hirap, may inyo na pong tugon. Maraming salamat po, Gordon Edward Tigadian. Sa bawat kanto, may galaw na ramdam. Bawat hakbang niya, may serbisyong handang ihandog sa bayan. Simple lang ang lakad, pero todo ang gawa. Tsinelas migop, simbolo ng tunay na pagsaserbisyo sa masa. Kaliwa, kanan, sabay-sabay tayo. Pag may leader na tapat, todo suporta ang tao. Serbisyong ganado, ganado na, mas gaganahan pa. Eduardo Gadiano, Chinelos Nico, astig na liderato. Look, stop, step, 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 boga ka. Step, 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 palakpak, ikot-ikot muna. Talong sa saya, buong probinsya, sabay-sabay gumalaw na. Uy, 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 ganado, ganado. Sa bundok at dagat, tuloy ang saya. May proyekto, may tulong, may pag-asa sa bawat isa. Ano ba yung vision mo, Gob, sa ating lalawigan? Isang simpleng salita. Isang lalawigan na maunlad, mapayapa, na nananampalataya sa dakilang lumikha, makatao, makabayan, na may katarungang panlipunan, nangangalaga at nagpapahalaga ng ating kalikasan. Mula sa pamahalaang panlalawigan ng Occidental Mindoro, sumasa inyo ang programang magsisilbing daluyan ng mga impormasyon na dapat ninyong malaman. Ganadong Lalawigan! Ganadong Lalawigan! Ganadong Lalawigan! Programang maglalapit sa pamahalaan at mamamayan. Ganadong Lalawigan! Magbibigay ng napapanahon at mahalagang mga balita, paglilinaw sa mga kasalukuyang usapin. Ganadong Lalawigan! Update sa mga programa at proyekto ng pamahalaang panlalawigan at pagsagot sa inyong mga katanungan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng masarap na pananghalian. Ganado Lalawigan! Ganado Lalawigan! Hatid sa inyo ni Governor Eduardo Tigadian. Ganado na! Mas gaganahan pa! Makakasama ninyo ang mga pinagkakatiwalaang lingkod bayan, Helen Pilaro de Guzman at
Ferdinand Ganadong Lalawigan. Ganadong Lalawigan. Ayun at magsama-sama sa lalawigang pinagpala. May pagkakaisa't damayan, ganado sa kaunlaran. Mga ngiti walang kapantay, sa bawat araw at buhay. Ganadong lalawigan, ganadong lalawigan. May pagkakaisa't damayan, ganado sa kaunlaran. Mga ngiti walang kapantay, sa bawat araw at buhay. Ganadong lalawigan, ganadong lalawigan, ganadong lalawigan. Magandang tanghali. Araw ngayon ng Miyerkules, 26 sa buwan ng Agosto. Mula sa pamalang panlalawigan ng Occidental Mindoro, sumasa inyo ang kalipunan ng mga balita. Ganadong Lalawigang Balita. Patuloy ang pag-ikot ni Governor Eduardo Bigadiano sa iba't ibang lugar sa Occidental Mindoro upang makita ang kalagayan ng mga residenteng naapektuhan ng habagat at ng pagbaha. Ayon pa rin kay GovEd sa panayam ng Ganadong Lalawigan mula Agosto 6 hanggang 19, tumagal ang pag-ulan na dulot ng habagat. Kasabay po naman ito ang epekto ng mga bagyong Maymay at Neneng dahilan upang mas lumala ang pagbaha sa ibang bahagi ng lalawigan. Malaki ang epekto nito sa mga sakahan, infrastruktura, paaralan, tanggapan at kabuhayan ng mga mangisda at ilang barangay din na nakaranas ang pagpasok ng tubig sa kanilang mga lugar batas masira ang mga flood control structure. Sinabi pa ng gobernador na sa kanyang pag-iikot ay nakita ang ilang flood control na hindi nakayanan ang malakas na agos ng tubig. May mga bahagian niya na manipis ang pagkakakongkreto at may mga pundasyong hindi sapat ang lalim. Dahil po naman sa pagkasira ng mga ito, pumasok ang tubig sa mga bukirin at natabunan ng buhangin ang ilang palayan. Sa halip na maprotektahan ang mga sakahan at kabahayan, naging dagdag pa umano ito sa problema sa mga residente ang paggawasak ng ilang flood control. Ugnay po naman ito na nawagan si Governor Gadiano sa national government at sa Department of Public Works and Highways na personal na makita at masuri ang mga nasirang proyekto. Umaasa ang gobernador na mabibigyan ng kaukulang rekomendasyon at pondo ang mga kinakailangan pagkumpuni upang maisagawa ang mga ito bago dumating ang susunod na panahon ng tag-ulan. Instead na makatulong ay naka-permission pa sa kanila yung flood control. At sana inaasahan nila na yun ang magdedepensa sa kanila pero hindi kasi nagawa ng maayos, hindi yun ang nangyari. Pero kung nagawa ng maayos yan, mapoprotektahan yung mga bukid at saka yung mga Lalawigang Balita. Samantala sa kaugnay pa ring balita, minungkahin Governor Ed Gadiano ang pagkasagawa ng dredging sa mga ilog na matagal nang naiipunan ng banlik upang makatulong sa pagbawas ng pagbaha sa mga kabahayan at sakahan. Ay pa rin kay Governor Ed Gadiano, mataas na ang riverbed ng ilang ilog dahil sa naipong silt o banlik. Dahil po naman dito kapag malakas ang ulan at dumamay ang tubig, mas mabilis itong umaapaw patungo sa mga mabababang lugar. Sinabi pa ng gobernador na kailangan matukoy muna mga ilog na nangangailangan ng dredging, partikular mga pangunahing ilog na may malaki ambag sa pagbaha. Malaki rin mahalaga rin ang paglilinis sa bunganga ng mga ilog upang maalis ang mga bara at mas mabilis na makadaloy ang tubig patungo sa dagat. Gayunpaman iginiit ni Governor Ed Gadiano na kailangan muna makuha ang social acceptability ng mga komunidad na direkta na apektuhan bago maisagawa ang paglilinis sa mouth of the river.
Dahil po naman dito hinikayat niya mga barangay na madalas nakaranas ng pagbaha na magsumite ng petisyon at iparating ito sa municipal at provincial government, gayon din sa mga kinaukulang ahensya tulad ng DPWH at ang DENR. Ay pa rin kay Governor Ed, maaaring hindi tuluyang maalis ng dredging ang pagbaha, ngunit matutulong ito upang mabawasan ng tubig na naiipon at umaapaw sa mga komunidad. So, ang isa kasi dyan ay yung ilog itself dapat ma-dredge din. Oo. So, may mga kinakausap tayo na mahalaga na ma-dredge itong mga ilog na to dahil silted na. Mas mataas na nga itong riverbed kaysa sa bahayan at saka sa mga bukid. Oo. Lalawigang balita. Samantala sa iba pa nating mga balita, hinigpitan ng pamalang panlalawigan ng Occidental Mindoro ang pagpasok ng mga baboy at pork products sa mga lalawigan o sa lalawigan bilang pag-iingat laban sa muling pagkalat ng African Swine Fever o ASF. Pumanap ka makailan si Governor Ed Gadiano sa mga hog raisers at nagbebenta ng frozen meat sa PGO San Jose Sub-Office upang pag-usapan ang kalagayan ng industriya ng baboy at mga hakbang para maprotektahan ito. Ayon pa rin kay Governor Ed, naglabas siya ng isang executive order na nagbabawal muna sa pagpasok ng mga live hogs mula sa labas, balibas sa mga lugar na pinapayag at mahigpit na minomonitor kabilang ang Oriental Mindoro at mga karatig na lalawigan. Sinabi pa ng gobernador na muling sumisipa ang ASF sa ibalang lugar habang nasa proseso na ng repopulation ng Occidental Mindoro. Kabilang po naman dito ang privado at backyard piggery na unti-unti na nagpaparami muli ng kanilang mga alagang baboy. Dahil po naman dito, sinabi pa rin ni Governor Ed Gadiano na kailangan maging mahigpit sa pagbabantay upang hindi na muli makapasok ang ASF sa ating lalawigan. Tinalakay rin sa pulong ang posibleng epekto ng paghigpit sa supply ng karne, gayon din ang kalagayan ng mga supplier, biyahero at nagdadala ng frozen meat at mga retailers. Alam naman ninyo, naglabas tayo ng executive order tungkol dyan sa pagpasok ng mga karne lines ng mga baboy at saka yung mga frozen na meats mula dun sa pork product. Naglabas tayo ng EO dyan na hinigpitan natin na wala mo nang papasok ng mga live from outside maliban lang sa Oriental Mindoro. At least yan monitor yung at magkatabing probinsya lang tayo. Lalawigang balita. Tuloy-tuloy po tayo sa detalye pa rin ng ating mga balita. Bilang pagkilala sa talento, kakayahan at dedikasyon ng mga kabataan nagsisilbing karangalan ng Occidental Mindoro sa pambansang entablado, personal na pinagaloob ni Governor Eduardo Bigadiano ang 149,000 pisong financial assistance kay Ara Jasmine Reguyal. Si Reguyal ang naging kinatawan ng lalawigan sa Binibining Pilipinas 2026 kung saan kanyang pinamalas ang husay, ganda at pagmamalaki bilang isang kabataang Mindorenya. Patunay ito ng patuloy na suporta ng pamalang panlalawigan sa mga kabataang may talento at nagsisikap na iangat ang pangalan ng Occidental Mindoro sa iba't ibang larangan. Sa pamagitan ng pagkilala at pagtulong ng kanilang mga pangarap, patuloy na hinikayat ang mga kabataan na mangarap ng mataas at mag-inspirasyon sa bawat kabataang Mindoreño. Lalawigang balita. Patuloy naman ang pag-ibigay ng tulong ng pamalang panlalawigan ng Occidental Mindoro sa mga barangay, pamayanan at kabataan bilang bahagi ng serbisyong ganado sa ilalim ng pamuno ni Governor Eduardo B. Gadiano. Naglaan ng 10,000 piso ang pamalang panlalawigan para sa pagdiriwang ng kapistahan ng mga katutubo sa Sitio Kabanabahan, Barangay Casage, Santa Cruz. Tig 10,000 piso naman ang pinagalob sa Barangay Armado, Abra de Ilog para sa first semester Barangay Assembly. Samantala nakatanggap naman ng 15,000 piso ang Abra de Ilog National High School para sa pagkasagawa ng advanced training course ng Boy Scouts of the Philippines sa Rizal Campsite, Abuyod, Teresa, Rizal. Layunin po naman ng mga tulong na masuportahan ang mga aktibidad na may kaugnayan sa kultura, pakikilahok ng mga mamamayan at pagpapaunlad ng mga kakayahan ng mga kabataan.
Patuloy na magsusulong ng pamanang panlalawigan ang serbisyong ganado upang mailapit ang kinakailangan suporta sa iba't ibang sektor ng lalawigan. Ganadong Lalawigang Balita. Samantala sa atin pong panghuling balita, patuloy na isinusulong ang serbisyong ganado sa ilalim na pamumuno ni Governor Eduardo Bigandiano, katuwang Embawa Municipal and Barangay Affairs Office. Muling pinamalas ang pamahalang panlalawigan ng Occidental Mindoro ang serbisyong ganado sa pamamagitan ng pagbibigay ng pinansyal na tulong para sa aktibidad ng Commission on Elections Provincial Office. Ang naturang suporta ay naglalayo makatulong sa mga kinakailangang gastusin at operational requirements ng COMELEC sa probinsya upang mas mapalakas ang kanilang kakayahang maisagawa ng maayos, organisado at episyente ang mga tungkuling nakaatang sa kanilang tanggapan. Ganadong Lalawigang Balita. Mga kaibigan, sa manyo po ang ating mga balita ngayong Miyerkules ng tanghali. Ako po yung nakasama, Ferdi Data. Magbabalik ang ating paradong tunang Ganadong Lalawigan. Ganadong Lalawigan. Servisyong Gadiano, Servisyong Gadiano, laging garantisado. La 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 la. Servisyong Gadiano, la 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 la. Dam dam lo. Naisagawa na ang SGLGB turnover ceremony para sa concreting of pathway ng Sitio Giginto, Barangay Santa Maria, Bayan ng Abra de Ilog. Ang proyektong ito ay may haba na mahigit sa kalahating kilometro na nagkakahalaga ng 1 milyong piso mula sa pondo ng probinsya. Ang pagkakaloob ng pondo mula sa Provincial Government of Occidental Mindoro sa mga barangay ay bilang tulong at pag-alalay dahil kabilang sa Seal of Good Local Governance for Barangays ng DILG ang mga huwarang barangay. Sa nasabing turnover ceremony, napatunayan ang ganap at tunay na pagtutulungan ng mga mamamayan at ng pamahalaan, kung saan patuloy na dadaloy ang mga suporta, proyekto at programang lubos na makakatulong sa mga mamamayan ng Kanlurang Mindoro. Kasama ni Governor Edgar Llano sa turnover ceremony, sina Abra de Ilog Vice Mayor Aika Almajo, Provincial Embao Focal Person Angelo Tayo, Punong Barangay Minandro Agito ng Santa Maria, at mga kawani ng pamahalaang panlalawigan at ng LGU Abra de Ilog. Halina't sama-sama, tara na't pakinggan balitang sigurado para sa buong lalawigan. Magandang tanghali. Kailangan kasi magpatuloy yung serbisyo ng gobyerno sa tao. Daluyan ng impormasyon, programa at proyekto ng pamahalaang panlalawigan, dito mo lang malalaman. Ganadong lalawigan, serbisyong ganado, ganado na mas gaganahan pa. Backbone ng economy natin ay agriculture at saka turismo. Boses ng Mindoreño, kasama sina Verde at Eleng, ganadong lalawigan, serbisyong ganado, ganado. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo, si Governor Gadiano po. Serbisyong ganado, ganado na, mas gaganahan pa. Sama-sama sa lalawigang Magandang tanghali, araw po ngayon ng Miyerkules, 26 sa buwan ng Agosto. Nako'y tapi, nag-isa lang ngayon ha. Wala ngayon si Manang Helen. Si Helen busy-busy ngayon sa San Jose District Hospital. Pero mamaya mag-uulat sa atin si Helen ng live. Abangan ninyo yan ha.
Mamaya tayo babati, mamaya na sapagkat kanina tayo po talagang pagising natin kanina tayo hindi nakapunta ng Aroma Beach. Alam nyo kapag madaling araw lagi ako na sa beach, medyo nagpapawis ng kaunti. Kaya lang kanina nung ako'y paalis na abay biglang umambo na hindi na tumuloy. Pagkatapos lumakas yung ulan. Ang lakas ng ulan kanina, no? Pero huminto rin, ngayon ay makulimlim ngayon, no? Kulimlim. Alamin nga natin ang kalagayan ng ating panahon. Bakit tayo pinaglalaroan ng panahon ngayon? Alamin natin mula kay Ami Rivera ng Pag-asa ang lagay ng ating panahon ngayon. Ami, magandang tanghali sa'yo. Hello po, Papa First. Magandang tanghali po. Yes, so kumusta yung panahon natin ngayon, Ami? Okay po. Wala naman po tayong ibang weather system ngayon na umiiral sa ating bansa, kundi itong tinatawag na natin na southwest monsoon o yung habagat. So, yung naranasan po nating ulan kaninang madaling araw, ito po ay dulot ng thunderstorms o yung pagkulog natin. So, ngayong araw po, maliwalas po ang ating magiging panahon. Meron lang po tayo mga isolated rains po, lalo na nga po sa gabi hanggang sa madaling araw. So, bukas naman po, maaari tayo makaranas ng, naka-yellow warning po tayo bukas, so maaari makaranas tayo ng mga pagbugso na uli ng malalakas na hangin. Pero compared to last week, hindi naman po siya ganun kalakasan. So, ang ano lang po, yung mga, lalo na po sa parting Sablayan hanggang Abra, so matagal na po talagang baha. So sila po uli yung mga karanas ng effect ng mga matitinding pag-ulan po. Bukas po hanggang Friday. So ngayon, so wala naman po. Ngayon pwede na maglaba ngayon. Ako, samantalahin po natin yung medyo mahinit po na panahon today. Wala ba tayong minamataan na namumong sama ng panahon sa labas ng PAR? Meron tayong may tinatawag po kasi tayong TC like vortex forecast. Yun po yung mga minomonitor na mga weather disturbance. So marami po tayong cloud clusters. Ngayong week po na to, merong isang binabantayan po na may medium chance na ma-develop na maging bagyo po ngayong week, bago po mag-weekend. So yun po yung patuloy namin na monitor po. Pero nasa labas po siya ng yesterday. Kapag binanggit na medium chance, ano ito? Anong ibig sabihin nito? May katataman po siya na yung chance siya na ma-develop. Na maging bagyo. Nasa medium chance po tayo. Pero may chance rin na ito'y matunaw. Mas malaki po yung chance niya na ma-develop. Okay, kung ito'y ma-develop, kailan ito pwedeng pumasok sa PAR? Ito pong forecast na ito ay ngayong week po. Yung hanggang 30 po na asahan po natin. Sa inaasahan natin, yan ay magiging last sama ng panahon sa ngayong buwang ito, ano? Ngayong August. Okay, makakaranas pa rin ang yung parting norte na Occidental Mindoro ng mga pag-ulan, pero hindi na ganun katindi noong nakalipas na linggo. Compare po last week. Medyo mas lessen po ngayon. Okay. Okay, Ami, maraming salamat sa iyo, ha? Thank you po, sir. Okay. Nagtahali po ulit. Thank you po. Alright, si Ami live mula po dyan sa Pag-asa. Ay gaganda ng ating panahon, ha? Kaya yung mga jacket natin nagagandahan dyan, medyo itago-tago na muna sapagkat mawawala na yung ulan. Pero sabi nga natin, ingat-ingat pa rin sapagkat sabi ni Ami, magkakaroon pa rin ng panakanaka na pagbuhos ng ulan. Alright, samantala tingnan natin muna kung may mga pagbati tayo ng happy birthday ngayong buwang ito, ngayong petsang ito. Tingnan natin muna, ha? Pagbati ng birthday. Teka. Yung kabatch ko pala na si, hindi ko na alam kung nasan ito. Nagbe-birthday ngayon August 26. Si Feli Agbayani. Kung may nakakilala kay Feli,
pakisabi siya ay binati natin, ha? Na happy birthday. Alam niyo, sabi nga natin, kahit na nasa labas ng ating himpilan si Manang Helen, siya magbibigay pa rin ng mga updates sa atin, ano? Na mga pag-ulat kaugnay ng kaganapan dyan po sa ating district hospital. Teka ha. Teka, saglit lang. Ayan. Sapagkat, nasan ba yan? Ito, ha? May mga scheduling kasing ginagawa ang bawat ospital natin. Saan ba sinand ni Helen yun? Hindi ko makita yung... saan ba sinand ni Helen yun? Yung mga schedule, saan niya sinend? Hindi ko makita. Ay, nako. Ito pala yun, ha? Anyway, mamaya ay titingnan natin kung si Helen ay makahabol ng report dito sa ating palatuntunang ganadong lalawigan. Beno, kahapon, habang hinintay natin yung report ni Helen, ano? Kahapon, na-interview natin ng live si Governor Ed sa kabila ng kanyang very hectic schedule at siya po ay nag-ulat tungkol po sa naging epekto ng sunod-sunod na malakas na buhos ng ulan sa ating lalawigan. Particular, yung po pagkakasira ng mga proyekto, yung flood control projects sa iba't ibang sa ibang bayan ng ating lalawigan. Particular dyan po sa may Paluan, sa Abra de Ilog, sa may bahagi ng Santa Cruz at dyan po sa tawag dito sa Sablayan. Dyan sa may Claudio Salgado na kung talagang sinasabi pa nga ng ilang kababayan natin doon na imbis ay kang makatulong, ay parang ito pa maglalagay ng panganib sa ating buhay. At sa pag-iikot ka ni Governor Ed, kanya na rin nakita yung mga sitwasyon ng ating mga palayan, ating mga taniman na nakakaawa yung ating mga magsasaka na imbis na mataniman yung kanilang lupaing mga sinasaka, kapag ka nawala yung tubig, ay ang pumapalit po ay mga graba. Graba yung pumapalit. Sama-sama para sa buong lalawigan. Kaya yan nakakalungkot na hindi na matataniman kasi natabunan na ng graba, ng banlik. Mamaya babalikan natin yan, ha? Sapagkat nasa ating linya na ngayon ang ating partner na si Manang Helen para sa kanyang pag-ulat live mula sa San Jose District Hospital. Okay, Manang Helen, magandang tanghali sa'yo. O, bakit wala? Teka muna, ha? Teka, saglit lang, Helen, saglit lang, ha? Teka. Ayun! Okay, magandang tanghali sa'yo, Helen. Manang! Yes. Magandang tanghali, Manong Ferdy. Okay na ba? Okay na, malakas na. Okay, so pasensya ka muna at nasa labas tayo ng himpilan. Pero syempre magpapatuloy pa rin tayo sa pagbibigay ng mga balita at impormasyon. At ito ay balitang mula pa rin sa Provincial Health Office. Alam naman nating lahat, Manong Ferdy, na sa kabila ng patuloy na pag-ulan na naranasan ng ating lalawigan Occidental Mindoro, dulot nga nitong habagat, tapos kahit wala na, eto nga, maulan pa rin. Nagpapatuloy naman ang pagbibigay serbisyo ng 7 pampublikong ospital dito sa atin sa lalawigan ng Occidental Mindoro. At ito ay sa atas na rin ni Governor Ed Gadiano, sinigurado ng Provincial Health Office sa pangunguna ni PHO2 Dr. Romualdo Salazar Jr. Na bukas at handang tumugon ang 7 pampublikong ospital dito sa ating lalawigan. At ito nga, ang Abra de Ilog Municipal Hospital, Paluan Community Hospital, ang Occidental Mindoro Provincial Hospital, Santa Cruz Community Hospital, pati na rin ang San Sebastian District Hospital, at of course, ang Lubang District Hospital, at ito, ang ating kinaroroonan ngayon sa San Jose District Hospital. So,
Ang 7 pampublikong ospital nito ay naging bukas at talagang handang tumugon. Ang mga emergency rooms 24 hours, walang sarahan ito. Kada araw 'yan, holiday man at saka hindi holiday, para sa mga nangangailangan ng agarang atensyong medikal, lalo na nga sa panahon ngayon na may kalamidad at laging masama ang panahon. At alam naman natin yan, Manong Ferdy, na ang outpatient department services ay bukas naman ito mula Lunes hanggang Biyernes ng alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Nagsasara lang kapag nagkakaroon tayo ng mga holiday, no? Pero ang ER o emergency room ay talagang bukas naman ang mga ito. So para dun sa mga regular na konsultasyon at iba pang serbisyong pangkalusugan, ang mga outpatient department services ay bukas mula Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. So, ganito nga, bagamat patuloy nga ang pag-ulan at maaaring maging talagang napakahirap yung pagbibiyahe, patuloy pa din yung ating mga healthcare workers sa kanilang mga tungkulin para talagang matiyak na meron talagang masasandalan ng ating mga kababayan sa oras ng pangangailangan. Katunayan dito ay para sa kaalaman din ng lahat, nakapost palagi sa Provincial Health Office Occidental Mindoro Facebook page at sa ating PIO Occidental Mindoro FB page ang mga mahalagang impormasyon na dapat malaman ng ating mga kababayan kaugnay sa serbisyong pangkalusugan. Meron dyan yung province-wide health facility hotline numbers, na ito yung mga paborito mong gawin, Manong Ferdy, no? Yung talaga mag-announce ng mga hotline numbers. So, ang mga ospital ay hindi rin naiiwan dito sa pagpapaalam sa publiko na meron tayong province-wide health facility hotline numbers para sa mas madali talagang na magpag-contact at para sa inyong mga katanungan at pangangailangan ng ating mga kababayan. Nakapost din yung mga updated na mga schedules ng mga pangunahing serbisyong medikal na iniaalok ng 7 pampublikong ospital sa Occidental Mindoro. So nagkakaiba-iba yan, merong mas maraming serbisyo gaya ng OMPH o ng San Jose District Hospital o ng San Sebastian District Hospital kung ikukumpara mo dito sa ating mga apat na community hospital na meron. So yan naman ang talagang tinitiyak ni Governor Edgar Jano na maibigay ang makakayanang serbisyo na may kaugnayan sa serbisyong pangkalusugan. At patuloy namang sinusubaybayan ng pamahalang panlalawigan sa panguna po ni Governor Edgar Jano itong lagi nating minomonitor Manong Ferdy, na vaccination tungkol dito sa measles. Rubella supplemental immunization activity. Ito yung bakuna. Oo, bakuna laban sa tigdas, no? Yan. At talagang ito ay talagang sinusubaybayan din ni Governor Edgar Jano yung vaccination progress ng Occidental Mindoro at para sa mas mataas na tinatarget ng Provincial Health Office na vaccination coverage. So makikita natin yung itong pinaka latest na partial at unofficial vaccination status ng ating lalawigan ng Occidental Mindoro para dito sa ligtas, tigdas, measles, rubella, supplemental immunization activity. At ito'y nagpapatuloy kahit na umuulan, ay talaga nagpapatuloy ang ating mga health workers na ibigay ang serbisyong ito. Gusto lang nating ipalaala na itong bakuna kontra sa tigdas at rubella ay hanggang sa August 28 na lamang. Friday. So, hanggang Biyernes na lang. Kaya palaala ng ating Provincial Health Office ay dalhin na ang inyo pong mga anak sa pinakamalapit na vaccination site at samantalahin itong libre, libre na binibigay na serbisyong medikal, libre, ligtas at epektibong bakuna laban sa tigdas at rubella. So isa pa ring announcement natin at malaga ito ay laging tinatanong din sa atin, Manong Ferdy, yung schedule ng pagpunta dito sa Samarica area ng ophthalmologist na itong
Kapag may mga Yung sa mata. alang tawag doon, sa mata, yung mga mayroong pterygium, Katarata. mayroong mga katarata, Oo. yan. Oo, itong DRS Save Eye Care Center na alam naman natin na nakipag MOA, si Governor Edgar Jano dito sa DRS Save Eye Care Center para maserbisyohan naman yung ating mga kababayang alam nga niya na sabi niya ay napakaraming mga may kaso ng katarata at saka yung mga problema o sakit sa ating mga mata. So ito nga yung DRS Save Eye Care Center ay nakabase sa San Sebastian District Hospital sa bayan ng Sablayan. Doon naka-install itong kanilang mga gamit, ang kanilang mga equipment at doon isinasagawa yung talagang operasyon kapag nakitaan na meron talagang problema sa mata like catarata, pterygium, etc. So ngayon, ito na ang pinakahintay ng mga taga Samarica area. Ngayong September 1, araw ng Martes, nandito sa San Jose District Hospital ang ophthalmologist ng DRS Save Eye Care Center at dito ay magsasagawa ng consultation and screening. Ito ay libre, walang babayaran. Pero yung mga nagtatanong tungkol sa pagpapalista, yan ay Manong Ferdy, first come, first serve. Saan sila magpapalista? Dito na, pag Yan na. dumating sila dito, kasi dito yung pagpasok mo pa lang, merong may inilaan si Doc Paul Domingo, ang ating Chief of Hospital, na isang area dito, sa labas ng karugtong din naman ng ospital, na pagpasok mo, dito lang sa may linyahan ng maliliit na mga gusali dito na may madaling makita yan dahil meron naman tayong maggagay dito meron tayo ditong mga guard. Kailan sila pwede magpalista? Pwede bang magpunta na ngayon? Ay wala pa dito Wala mga pa. taga DRS Save Eye Care Center. Sa September 1 pa talaga sila darating dito. So sa September 1 pa sila magpapalista? Sa araw na yan, alam natin, expect natin, maaga pa yan, sigurado, dito na sila. Parang katulad din dito, sa outpatient department, maaga pa lang yan. As early as 6:30, ganyan, ay may mga talagang pumipila na para pagdating ng alas 8, ay nakakakuha sila ng talagang maagang mga mas malapit na numero kasi tawag dito, ang first come first serve basis ay talagang ito na hindi pinapatupad para talagang maging fair at walang dito, walang lamangan. Yes, Kung sasabihin mo naman maganda kasi Helen na malaman din natin kung may quota ba bawat isang hanggang kailan sila rito? Basta kasi hindi nila masabi muna yan dahil titingnan muna nila kung gaano kadami ang kanilang masaserbisyuhan. Palagay ko marami yan. Palagay ko marami rin yan. Pero yun nga, malaman lang yan. Pero ang sinasabi sa atin ay huwag mag-alala dahil tatapusin nila yung mga nandito na pupunta at talagang magpapatingin o magpapakonsulta sa kanilang mga mata. Siguro maganda Helen kung may chance total Tuesday sila dito diyan sa District Hospital, baka Monday nandito sa ating program siguro, baka po pwede. Possible, tingnan natin yung para siguro mas malinaw yung proseso na correct. kanilang gagawin tungkol sa consultation lang ito hindi dito ginagawa o gagawin yung operasyon dahil yung kanilang gamit ay naka-install doon sa San Sebastian District Hospital. Pero ito ay libre, itong screening and consultation ay walang babayaran ating mga kababayan at maging doon sa operasyon, basta meron tayong PhilHealth dahil ito nga ang talagang magiging dahilan kung bakit wala din silang babayaran sa operasyon sa kanilang katarata o anumang problema sa kanilang mga mata, dahil doon sa pagiging miyembro ng PhilHealth. Okay? Basta mahalaga, first come, first serve. Agahan na ninyo ang pagkapalista sa Tuesday. Kala ko sasabihin mo, Manong Ferdy, di bali meron naman diyang express lane ang mga mayroon mga senior citizen. PWD, buntis, gano'n. Mayroon. Papatupad din yan, pero feeling ko lahat na magkakaroon ng katarata o may katarata ay mga seniors na.
ko daw nagkakamali, no? Okay. So parang talagang first come first serve pa rin talaga ang papairali natin dito. Okay? So yan lang siguro ang ating may ulat at talaga namang ang ating pong pamahalaang panlalawigan ng Occidental Mindoro sa panguna pa rin ni Governor Eduardo Gadiano at syempre Teka muna, Helen. Helen, matanong ko rin sa iyo, kasi baka may knowledge ka rin. Kasi alam mo, sa Maynila, nagkakapunuan yung mga malaking ospital dahil sa mga pasyenteng inapekto ng leptospirosis. Diyan ba may nadadalang pasyente ba diyan na apektado nito? Na may kaugnayan sa leptospirosis, parang wala pa akong naririnig, ano. Pero i-verify pa rin natin 'yan, ano. Kasi maraming binaha dito, 'di ba, sa baha nang gagaan nakukuha 'yan. Pero totoo ka, buti nabanggit mo yan, ano? Isa yan sa mga paalaala ng ating Provincial Health Office na pinag-iingat palagi ang ating mga kababayang Mindoreño sa paglusong sa baha dahil may panganib nga, no, na magkaroon ng leptospirosis, ano? Ay bakit ba't mga bata pa tayo, Helen, pag may baha naliligo tayo? Naliligo ka pa nang walang malis siya, ano? Hubad pa nga, walang malis Oo, pero yan nga, mukha kasi talagang marami ng contaminated, na mga lugar kung bakit talagang nakakatakot na lumusong sa baha. Lalo na kung meron kang open na wounds. sugat, So madaling mapasok nitong itong bacteria na ito. So mag-ingat tayo at yan ang lagi pinapalaala din po ng ating Provincial Health Office at pati na rin sa mga iniinom na tubig, pag ganitong tag-ulan, talagang usong-uso nga ang tinatawag nating cholera or diarrhea. At higit sa lahat, pagka nagkakaroon tayo ng mga ganitong malakas sa buhos ng ulan at ito nga, daming nagkaroon tayo ng mga balita tungkol sa mga flash floods, mag-ingat sa pagkalunod dahil marami din tayong dito ay nababalitaang nalunod dahil kahit umuulan, malakas ang alon, may mga naliligo pa rin sa dagat o kaya din sa ating mga ilog. So yan yung ilang mga paalaala lamang ng ating Provincial Health Office, dahil syempre ang kalusugan at kapakanan ng ating mga kababayan sa Occidental Mindoro ay laging mahalaga sa atin. Correct. Mula dito sa labas ng ating himpilan, ito pa rin para sa programang Ganadong Lalawigan. Ako naman po si Helen Pilaro de Guzman, ang inyong naging tagapag-ulat. Magandang umaga po. Okay, maraming salamat kay Manang Helen de Guzman, live mula po dyan sa San Jose District Hospital. Mahalaga yun, lalo na yung binanggit niyang huli yung sa sa Eye Care Center. Magsimula po sa ang kanilang check-up sa Tuesday, September 1st, pero ito po ay first come, first serve. Wala pong palakasan dito na gagawin. Basta maaga po tayo, ay tiyak tapoy matitingnan, matyatsaka po yung ating mga mata. Sabi nga naku, kapag kayang mata ang nawala sa atin, napakahirap. Alright, samantala tuloy-tuloy po tayo sa ating sa huling bahagi ng ating palatuntunan. Kahapon sabi ko nga ay naging guest natin si Governor Ed, At dito'y natalakay natin yung pong mga epekto ng nakalipas na habagat, parang umulan-ulan naman yata ngayon, At yun nga, yung pong mga pagkasira ng ilang mga tawag dito, river walls, yung mga flood control projects, Lalo na yung nabanggit nga na sabi nung isang, kung dito nagkakamali, kapitan yata ito tawag dito, ng Alakaakba ito o ng Claudio Salgado na imbestiga makatulong ito parang ito pa yung maging dahilan para magbuwis ang ating buhay. Pakinggan nga natin yung ating naging interview kahapon kay Governor Ed. Marami akong napuntahan at talagang nasira, nawasak talaga yung mga flood control. Oo. Parang maninipis kasi yung semento. Makita mo naman talaga pag na-scour yung ilalim, kasi maiksi yung piloting bakal na yung nilagay. Sabi, dapat daw pala yung mga 12 meters daw yun, hindi yung hapa, di ba? Kaya di maiksi, yung puputol siguro para makatipid, ay di yun, nung ma-scour yung ilalim, yung buhangin, ay bumaba, bumagsak na yung semento kaya nawasak. So, pinasok na yun yung bukid. Yung bukid,
nung mawasak yung flood control na yon, pati yung mga buhangin, tumabon dun sa kanilang palayan. Yun ang masaklap dun eh. Okay lang yung palayan na masira, tsaka sabi nila na yung bukid, sana mabubukid pa, pero nasira na yung palay, nasira pa yung bukid, hindi na mataniman dahil puro laban na. Oo. Ay talagang kawawa yung mga pwede nating magsara. Yung isa pa doon, yung pagkasira, siyempre pinasok yung palayan, yung mga bayan, Oo. ay mas mabilis yung current. Yung current ba, bulusok kasi yung tubig, kaya mas nakakatakot, sabi nila, dahil mabilis yung current. Sabi nga nila, instead na makatulong, ay nakaperwisyon pa sa kanila yung flood control. Yun, oo. Sana inaasahan nila na yun ang magdedepensa sa kanila, pero yun nga, hindi kasi nagawa ng maayos, hindi yun ang nangyari. Pero kung nagawa ng maayos yan, mapoprotektahan yung mga bukid at saka yung mga bahayan. Sayang kasi yung pera. Correct. Alam mo naman, kaperdikwan yan eh. Pera din ang taong bayan yan dahil galing sa buwis. Kung bilyon-bilyon ang pinag-uusapan natin sa mga flood control na yan, sayang yung pera. Kung nilagay pa yan ng ayos, o kaya nailagay doon sa iba pang mga lugar na dapat lagyan, hindi doon sa gilid ng bundok. Eh, pati yung bundok kasi, sabi ko nga, yung bundok mismo, flood control na yun. Correct. Bundok. Doon pa nakalagay. Doon pa nilagay, yung ibang mga flood control, doon nakalagay. Oo. Kaya gamit ka ako ng flood control na yun, di sayang lang. Correct. Ay tago pa doon sa mataas na lugar, hindi doon sa bahayan, hindi doon sa mga bukid nakalagay yung flood control. Okay, yan po si Governor Ed. May nababanggit pa nga na flood control. Doon nilagay mismo sa may bundok. Yung bundok na mismo naging silbing flood control. Inagiba tuloy. Laking pera ng mga gagamitin naman dyan para sa pag-aayos muli. Magandang tanghali kay Polsky Ramirez at kay Marie Andrade Batalyer at kay Kuyang Jun Kamandang. Magandang tanghali ha. Yung isang text sa atin dito mula sa 0975-214-9337. Pwede kayong mag-chat sa akin sa ating Ganadong Lalawigan program sa ating FB Live at dito po sa ating text line si 998-547-1154. Saan po gaganapin ang check-up, sir? Doon po ito gaganapin sa San Jose District Hospital sa September 1st. Ito po sa Tuesday na. Sa araw po ito ng Martes, ha? Samantala, teka muna, magandang tanghali po. Ayan, sabi ni Jessica Fernandez. At nakikinig siya sa Care FM. Ayan, gandang tanghali, ha? At doon po sa ating mga radio partners, magandang tanghali. Alam nyo, kahapon habang napag-usapan din natin kahapon at naitanong natin kay Governor Ed, ang kahalagahan ng hukayin at palaliming muli yung ilog. Dahil sabi nga ni Governor Ed, simula nung ma-create ang ating mundo ay hindi pa na nagagalaw yung ilog. Ay ngayon po ay yung ilog natin ay yung riverbed natin ay mas mataas pa halos sa taniman ng palay. Kaya kapag kaamulan ay talagang matatabunan na yung ating mga taniman. Kaya kinakailangan yung ma-dredge yung ilog, mapalalim ito. At kahit mapalalim yan, dapat ay mahukay din yung pong bunganga ng ilog, yung sa may bahagi ng karagatan. Pero para po magawa yan, ay kinakailangan po naman ang social acceptance. Ibig sabihin, dapat ay may pagsang-ayon ang mga kababayan natin na nandiyan po sa malapit sa dagat, diyan po sa may mga bukana ng ilog, na sila po mismo ang mag-request, sila mismo ang gagawa ng kumbaga, kung sa akin magpapaikot ako ng parang signature campaign na kailangan namin na ma-score o kaya mahukay ito pong bunganga ng ilog para mabilis at dumaloy dito ito pong ating tubig. Lalo na kapag ganito,
na panahon ng tag-ulan. Is there a need, Gov, na magkaroon tayo ng dredging sa mga kailogan natin? Oo, ang isa kasi dyan ay yung ilog itself dapat madredge din. So may mga kinakausap tayo na mahalaga na madredge itong mga ilog na to dahil silted na, mas mataas na nga itong riverbed kaysa sa bahayan at saka sa mga bukid. Talagang ang tendency niyan, pag bumaha, nagkaroon ng tubig, talagang diretso sa bahayan, diretso sa mga bukid. So kung i-dredge yung ilog, ay di ko naman yan, lalalim, at pag nag-ulan ulit, di bababa ulit yung silted materials, matataburan ulit, hukay lang ulit, tuloy-tuloy na paghuhukay yan, at lalo-lalo sa mga major rivers natin na nagkukos ng mga baha. Yung sa dagat naman, na doon sa pinaka-mouth of the river para matanggal itong bara sa mouth, sa bunganga ng ilog, ay pinabalik ko yan doon sa social acceptability. Ibig sabihin, doon sa mga binabaha, kung payag silang alisin yung bara doon sa bunganga ng ilog para makadiretso yung tubig, ay may social acceptability dapat. Sabi ko nga, dapat nag-petition itong mga naapektuhan. Kasi kung tayo maunguna dyan, ay pupolitikahin tayo dyan at kung ano na naman sabihin sa atin, ay talagang suspendido yan sa atin eh. Sinuspendid po natin yan dahil na politika, pero kung nagtuloy-tuloy sana yan, makakatulong. Kahit paano, hindi man natin yan totally ma-eliminate yung baha, eh makakabawas yan. Pero ngayon, ay binibigay ko na sa mga barangay, na mga apektado, na magpetisyon na sila parating sa munisipyo, parating sa probinsya, parating natin sa mga concerned agencies, DPWH, parating natin sa DNR, na sa gayon ay tanggalin nila yung bara ng buwan ng bunganga ng ilog para makahinga-hinga naman tong ilog. Pero importante ay simultaneous gawin na yan, pati yung ilog ay madred. Kumbaga, kailangan natin ng social acceptability pagdating sa dagat. Pero yung ilog mismo, ay lahat naman tayo, tingin ko, puwapayag na madred siya eh. Alright, dyan po ang tinig ni Governor Ed na kailangan sa panahong ito ay madredge yung mga ilog, mapalalim yung ilog. Pero sabi natin dapat mauna na buksan at palalimin yung pong bukana ng ilog, yung bunganga niyan, dyan po sa may karagatan. Kaya lang kapag binanggit na dagat, dapat ay may, sabi nga, may social acceptability. Dapat mga tao mismong naapektado dyan ang silang mangunguna. Magandang tanghali kay Lester Holdaniro Nidoy. Alam niyo, tayo natutuwa rin sapagkat kahit papaano, ito pong nangyayari sa ating lalawigan, partikular, ito pong mga pagbaha dahil po nga po sa pagkakasira ng mga dike, mga dike, na pinondohan at ginastusan ng ating national government na perang taong bayan ay bilyon-bilyong halaga. Sa bagay, hindi lamang sa Occidental Mindoro, kundi sa buong Pilipinas. Kaya lang dito sa atin ay natututukan na rin ito ng national media. Maraming salamat. At natutukan, nakita rin ito mismo ng aktwal ni DPWH Secretary Vince Dizon. Kaya sabi nga ng Secretary, ito, ating panoorin. Ito pong naging payag dito ng Secretary Dizon kaugnay ng pagkakasira ng mga infrastruktura, partikular yung pong mga flood control projects sa ating lalawigan. Mga nasira, gago-gago, nasa Occidental Mindoro. Halos lahat ata ng diking ginawa doon. Ni Kapakanan, sira eh. So kailangan ipagawa lahat yun immediately. Pero no cost to government yun. Kailangan gawin yun lahat ng... I don't think lumampas na yung warranty periods niyan. Halimbawa, yung mga nasira sa Occidental Mindoro, hahabulin natin lahat ng mga kontratistang gumawa. Alam nyo ba na bilyon ang nasira na halaga ng nasira ng dalawang bagyong dumaan sa bagay? Hindi naman talaga dumaan, kundi yung hagupit lamang ng habagat dala ng bagyong Maymay at bagyong Neneng. Bilyong piso ang nasira sa ating lalawigan.
Dito po sa yung unahin natin itong bagyong si Maymay na hindi naman directly na nahit ang ating lalawigan. Kaya lang dahil nga po sa bagyong ito, ito yata yung, kung di nagkakamali, ito yata yung sinasabi super typhoon, ano, na hindi naman dumaan sa atin pero tapos sabi nga nahagupit ng habagat. Alam nyo ba na ito, pakinggan nyo, ay mga nasira, mga nawala na mga halaga dito po sa ating lalawigan. Dito po sa Maymay, bagyong Maymay, ang totally affected families sa buong lalawigan ito ay umabot po ng 15,791 families. Yun po yung naapektuhan ng kay Maymay pala ang yan, wala pa yung Neneng. At ang nasirang kabahayan ay umabot po ng 343,880. Ito pong dato sa binabanggit natin, ito po ay from PDRRMO na ngayon pong oras na ito, itong oras ito mismo, abang tapoy nag-uusap dito sa ating programa, ay nagmi-meeting po ngayon ang PDRRMC, ang Provincial Disaster Risk and Management Council. Hindi po PDRRMO kundi PDRRMC, na kung saan kapag binanggit pong C, Council, yan po kasama na po dyan ang MDR ng buong lalawigan. Kasama po dyan si Ami ng Pag-asa. Si Ami kanina naka-zoom kasama sa meeting ng PDRRMC. Doon po naman sa health, sa kalusugan, umabot po ito ng 460,000. Doon po sa hanay ng ating edukasyon, ang nawala po naman ay tinataya na 24,100,000. At ang nasira sa infrastructure, sa Maymay po ito, Maymay lang sa infrastructure ang nasira ay umabot po sa 1 billion, hindi million 1 billion 413,763,908 pesos. Yan po yung halagang nasira sa hanay po na infrastruktura noong pong bagyong Maymay. Mahigit 1.4 billion pesos. Sa agrikultura po naman, sa buong lalawigan din, kasama po dyan yung palay, gulay, mais, lahat na ng agrikultura. Hindi kasama fishers dito sa agrikultura, sa kanlaang, sa kalupaan, agriculture. Umabot po ito yung nasira na dapat sana'y pinapakinabangan ng ating mga bagsaka. 123,451 pesos ang halagang sinira ng bagyong si Maymay sa ating lalawigan. Sa fisheries po naman, sa ating mga mangisda, ang nawala sa kanilang kita at nasira ng bagyong Maymay ay umabot po ng 1,174,210 pesos. Ang lalaki, ano? Grabe. Doon po naman sa livestock, yung pong mga may alagang hayop, umabot po ito ng 2,367,050 pesos. Yun po yung naapektuhan sa mga nag-aalaga ng hayop. Nandiyan po yung poultry, sa piggery. Doon po naman sa livelihood, ayon sa kabuhayan ng ating mga kababayan, ang nawala po sa kanila, ang nasira, ay 344,500 pesos. At ang kabuuan, ito po yung nasira sa buong lalawigan ng bagyong Maymay, 1,564,026,999 pesos. Yan po yung sinira ng bagyong si Maymay sa ating lalawigan ng Occidental Mindoro. Dadako po naman tayo ngayon ng bagyong Neneng.
Yung binanggit po nating una kanina ay kay Maymay. Ngayon ay si Neneng. Ang total affected families ay 25,948. Ito po ay mas mataas kaysa dun sa pamilya na apektuhan ng bagyong Maymay. Dahil kay Maymay, 15,791. Kay Neneng, 25,948. Mas mataas po ito. Doon po naman sa infrastructure na nasira ng bagyong si Neneng, kung dito po sa kay Maymay, ang sinira po nito ay 1,413,000. Dito po naman kay Neneng, umabot po ito ng 14 million. Mas mababa na. Kasi sinira na ng Maymay . Kaya yung sinira ni Neneng ay yung natira na lamang, natira ni Maymay. 14,900,000. Ay doon sa kay Maymay, 1 billion mahigit ang sinira . Samantala sa agriculture, ang nasira ay 121 million. Ito yung nawala sa mga bagsaka, na sinira ng Neneng. 121,473,471 pesos. Sa livestock, 3,450,550 pesos. Ito pa may kabuuan na 139,824,021 pesos. As compared kay Maymay na may total na 1.5 billion pesos ang sinira ng dalawang bagyo na dumaan sa ating lalawigan na bit-bit ito pong habagat. Halina't sama-sama para sa buong lalawigan. Sana wag na maulit, Sabi naman ng Pag-asa, makaranas pa rin tayo ng mga pagulan-ulan pero hindi na ganun katindi doon nakalipas na linggo. Taping kapaalam na muna, maraming salamat sa ating nakasama sa control, si Ernest. At saka lang po na ating ganadong gobernador, Eduardo Bigadiano. At ang head ng ating PIO, si Jed. At saka lang pa rin po ng PIO Online Radio at ng ating radio partners. Ako po naman si Ferdy Data, nag-iwan po ng isang magandang hapon. Maraming salamat sa inyong ginawa niya pagsubaybay. Sa ngalan po ng ating partner, si Manang Helen de Guzman. Isigaw po natin sa buong mundo na tapo'y ganadong Mindoreño. Serbisyong ganado, ganado na, mas gaganahan pa. Magandang hapon na po. Halina't sama-sama, tara na't pakinggan, balitang sigurado para sa buong lalawigan. Magandang tanghali. Kailangan kasi magpatuloy yung serbisyo ng gobyerno sa tao. Daluyan ng impormasyon, programa at proyekto ng pamahalaang panlalawigan, dito mo lang malalaman. Ganadong lalawigan, serbisyong ganado, ganado na mas gaganahan pa. Backbone ng economy natin ay agriculture at saka turismo. Boses ng Mindoreño, kasama sina Verde at Teleng, ganadong lalawigan, serbisyong ganado, ganado. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo, si Governor Gadiano po. Serbisyong ganado, ganado na, mas gaganahan pa.